Ito yung isang bayan na sinasabing lumulubog madalas sa tubig kung pagmamasdan sa itaas ay maaayos ang tahanan, ngunit sa baba naman ay ito ang inyong makikita, sira-sirang mga tahanan dahil nga daw ito sa madalas na paglubog ng mga tahanan dito. Dito pumapasok yung tubig kapag malaki ang dagat dito, malaking tubig ay halos napupuno ng tubig itong bayan na ito hanggang doon sa may court na pinanggalingan namin kanina. Yung bagyo, sabay ng taib, malakas yung alon, yung pagbaba ng buhangin, mabilis. Parang doon din sa abandonadong isla na puntahan natin, gano'n na gano'n din yung sitwasyon nila dito. Kagaya na lang ng bahay na to, kita nyo naman, halos wala nang nakatira. Magbabiyahe tayo papunta sa Tagkawayan, Quezon. Nakamotor lang kami at nagkumukuha lang si Commander dito ng pwede nating ibigay sa pwede nating matulungan doon na makita natin deserving. At syempre ang pinakang target ko naman ay dadalawin ko si Tatay Emard, Tatay Emard. Ayan, samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon at sana maging ligtas yung biyahe natin. Tara po. At bago nga kami magpatuloy sa aming biyahe ay nilagyan na rin namin ng mga gasolina ang aming mga gagamitin na service upang iwas sa aberya. Dumiretso na rin kami sa aming pagbabiyahe dahil malayo-layo pa ito at ito ang aming dinaraanan ay hindi ganoong kaganda. Diretso! Kahit na itong daan na ito ay hindi pa tapos at hindi ganoong kaganda, dito ay mas malapit kami at mabilis kami makakarating. Stopover muna po kami dito sa hindi pa to part ng Tagkawayan, parang bali Tabugon pa lang ba ito, Rans? Tabugon pa lang po kami at kakain muna po kami kasi doon wala na kami madadaanan na kainan. Dire-diretso na yung papasok doon sa gubat na yon na nakita nyo naman po sa vlog natin dati ay wala na talagang ibang kakainan, kaya siguro maglalaman na muna kami sa tiyan po namin. Kakain muna kami dito habang nasa bungad pa kami at may mga kainan pa. Maganda dito, may mga kubo. Ayan si Commander nga nakapusto na dun sa may kubo. Pwede daw dyan, sakop yan? Baka hindi. Doon na si Commander sa kubo, kumusta na. Medyo mainit ngayon, pero mas maganda naman yung gantong mainit kaysa naman po umulan. Kaya nga sana huwag kami abutin ng ulan. Kagaya nung nakaraan na mission natin, yung last mission natin, ibig makapag-scout pa tayo. Hindi ba tayo nakagalaw ng alon? Kasi naghahabol tayo ng patak. Oo, wala na. Yung pamimiging nga natin ng bigas, talagang mabilisan na lang yun. Dapat may program pa nun. May program pa dapat, may mga palaro pa, pero wala na, di na namin nagawa kasi nga dahil sa ulan. Kaya sana ngayon, huwag naman sana umulan para naman makalibot kami dun sa barangay ni Commander, makapaghanap kami ng pwede nating maging beneficiary doon, kagaya ni Kuya Emard. Dito kami, ayan highway lang. Tapos, na to, kainan. Ayan. Pinakita ko dito yung paborito ko sa Batangas, yung chami, pero since bawal tayo ng pork, papatanggal na lang natin. Tara, kain muna tayo. Kain muna tayo. Nahirapan ako na wala yung ganito ko. Hindi ko mahanap, nahirapan ako magsalita. Sa akin lang yung nasa po. Chami kanina nung umano ka, kaya ako nagdikit sa inyo. Gusto ko sanang sabihan kapag kumanan ka na, pasukin mo na yung kanan, di ko masabi at hugutin ko pa dito yung radyo, ang hirap. Naglalay doon naman ako, nagpapakalma na. Kaya nga, mas maigi naman at yung safe drive lang, kumbaga. Mas mahirap naman magdali-dali. Mas malapit-lapit sa aksidente kapag ganun. Kaya nga sinusundan ko na lang, sir, di ako umu-overtake sa kanya kasi mas maigi na po yun. Ligtas kami makarating kaysa naman magdali-dali tayo. Mahaba pa naman ang oras. Ayan pa lang yung oras. 10, kita ba dyan sa camera natin o hindi? Ayan, 10:55 pa lang. Basta, ayan, 10:55 AM pa lang naman. Mag-11 pa lang. Mahaba-haba pa yung oras natin para makapag-ibot doon. Pero itong tatakbuhin namin, siguro mga nasa pa po ito, mga kabayan, mga nasa 2 oras siguro, ganyan, mga 2 oras pa ito. Kasi nakaano na kami, 1 oras mahigit na kami, siguro mga 1 oras at 20 minutes sa kami biyahe. So itong kabiyahin namin mga 2 oras po ito. Pero okay lang yan, at least bigyan lang kami magandang panahon, solve na kami doon. Hindi na namin papansinin yung pagod sa kalsada. Tara, order tayo. Saan ba? Tingnan mo, Rans, kung may chami silang available. Tapos kung ano yung pwede. Anong gusto mo? Kanin kay Commander? Kanin? Magkakanin ka? Ha? Chami, yung chicken. Ayaw mo? Tingin ka doon kung anong gusto mo. Tingin tayo kung anong pwede kayo. Patayin ko na muna to. Tara, kunin ko yung cellphone mo dyan. Tingin lang muna tayong pagkain. Ha?
Ako na kukuha. Ano meron? Ayaw man ni Elma ng chami. Tayo na lang dalawa. Sige. Magkano yung ganon? Ha? 220. Ah, okay, okay. Anong ano nun? Walang pork yun? Meron po yung toppings niya, pero pwede naman po alisin. Pwedeng alisin? Oo, wala na lang po toppings. Sige, may chicken yun, wala. Wala. Wala talaga siyang toppings sa sin. Ah, Sige, okay lang yun. At least, ano, walang pork. Yun na lang sa amin. Ako kay Commander kung anong gusto. Anong gusto mo? big balls sige. May ganon? Sige, ganon na lang. Ay, babe. Anong gusto mo? Ah, Gusto mo pili? Drinks? Sige, mamaya pa. Ito! Yung mga ano, may laing, may santol. Sarap medyo niya. kasi may fried dilis, may pineapple, may lechon kawali. Ay, bawal kami ng pork dati. Yan sir, Ito, yan o. May nasiman na isda. Sarap yan. Kain muna kami. Dito na yung pagkain. Ano lang. Chami lang yung kakainin namin. Okay na to sa amin. Busog pa daw sila. Akala ko mga gutom na kaya tumigil kami dito. Yung pala busog pa daw sila. Pero okay na din to. Sabi ko nga, wala na kasi dun talagang kakainan. Baka mamaya ay magsabi kayo, gutom na kayo. At least may laman na yung tiyan natin. Ama, ito pong aming nasa pagkainan ay aming idinadalangin sa inyo. Nawa ito inyong basbasan na magsilbi naming lakas ngayong araw. Sarap, masarap yung pagkain. Mas masarap yung chami dun sa ano. Saan? Dun sa binawaan. Anong tawag doon? Binuwangan. Binuwangan ba yun? Ay, madaming ano yun. Madaming cornstarch yun. Madaming gaw-gaw. Muntik na nga maging palaman. Bulsa mo na yan. Sili oh. Bulsa mo na kay Rans. At kung mapapansin nga natin, si Commander na sabi niya kanina, ayaw niya daw pero ayan. Palutuan mo, Liran. Sabihan mo pati laki-lakihan yung kawali. Liit ng kawali, ang cute. Lutuhan nga lang daw yun ng dilis. Ay, si Mask Rider. Para si Mask Rider nito ay. Tanggalin ko muna. Yun. Tapos na kami kumain at paalis na din po kami kasi yun, umabot din ng ilang minuto yung pagkain namin kasi nagantay pa dun sa pagluluto. Pero mabilis lang naman, mabilis lang naluto. Ano daw pati yun, made to order lang talaga. Pero ang bilis. O yun, punta na tayo. Biyahe na ulit po tayo. Ready na ulit kami. Busog na. Salamat at busog kami. Babaw lang kami ng tinapay para mamaya kumakain kami doon kasi wala doon mapibilhan. Tara! Stop muna po kami pansamantala at gusto ko sa inyo ipakita namin nila Commander itong daraanan namin. Dito na kami sa kapasok ng Barangay Katimo. Dito na magsisimula yung halos 1 oras naman kasi nakapagbiyahe na kami ng halos na 1 oras. So ito naman ay nasa 1 oras pa rin ito, mahigit pa siguro. So dito makikita natin yung daan po namin mga kabayan ay ano na siya, ganito na yung may mga bato, may mga graba ganyan. Hindi na siya totally sementado pero at least hindi siya yung putik. Kapag putik ang hirap kasi madulas po yun. Pero at least ito ang ano niya ay bato-bato. Bato-bato siya. Kaya okay siyang daanan. Lalo na't ang gamit natin ay pang off-road tire naman. So maganda pa din. Ngayon papakita namin sa inyo itong dadaanan natin at itong lugar na ito. Makikita natin sa aming dinaraanan na wala masyadong tahanan at ganun din, kagaya ng karamihan na lugar na pinupuntahan namin, napapaligiran ito ng mga puno ng niyog at naglalakihan ng mga puno. Hindi natin may tatanggi na medyo matatakot ka sa lugar na ito kung gabi ka nadaraan dito. Pero ang lugar na ito ay may tinatago rin na ganda. At ng mga oras na ito ay narating na nga namin ng Barangay Katimo na kung saan dito yung lokasyon na pupuntahan natin. Andito na po kami ngayon sa Sitio Aplaya, dito sa coastal area, dito nga sa bayan po ng Tagkawayan, Quezon. Dito sa Katimo, ayun, Katimo, Barangay Katimo, Sitio Aplaya. Dito na kami at mabuti na lang hanggang ngayon mainit pa rin yung panahon. Makakalibot tayo dito. At may papakita ko sa inyo ngayon ng drone natin kung bakit ito tinawag na pinakang coastal area dito sa Tagkawayan, Quezon.
Napakasimple ng kanilang pamumuhay dito, ngunit ang pinangangamba lang nila ay yung dagat na humahampas sa kanilang mga tahanan sa tuwing lalakas ito. Kung makikita natin sa taas ay napakaganda na tila akala mo ay napakapayak ng kanilang pamumuhay dito, ngunit kung makikita natin sa baba ay halos sira-sira na rin ang karamihan ng mga tahanan dito. Nagpahinga muna kami pansamantala dito sa may gilid ng dagat at nakapaglibot-libot na kami dito, pero mamaya papakita ko sa inyo yung mga kabahayan dito. Yung iba na panood na ito sa vlog natin noon, yung mga bahay dito na halos talagang bagsak na, at meron din naman na mga sementado na. At gusto ko may pakita pa rin sa inyo ngayon yun sa vlog natin para mas maunawaan nyo kung bakit nga tinawag ito na coastal area dito sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. At nakikita ko sa mga kasama ko na pagod na rin sila habang nag-aantay kami sa tinutulungan. Pero dagat yan, kita nyo naman may nakasampa dito na bangka, yung sirasagakit na doon. Ayun, kita nyo, dagat na yun. Ang tubig dito ay umaabot dito, kaya ito sinasabi na kapag high tide kadalasan, kapag malaking tubig ay umaabot sa kabahayan din dito ang tubig. Parang dun din sa abandonadong isla na puntahan natin, gano'n na gano'n din yung sitwasyon nila dito. Kagaya na lang ng bahay na to, kita nyo naman halos wala na nakatira. Tapos dito yung isa sa tinutulungan natin, ayan yung bahay na yan. Tapos ito tinan nyo, walang dingding, talagang bubong lang. At mamaya may mga papakita pa ako sa inyo. Bakit daw kuya sa yung sinasabing Sitio Aplaya ay lumulubog sa tubig sa ngayon? Siguro po ay sa ano na po rin yan, yung sa panahon na rin po, kasi nung una po hindi naman nalubog. Gawa nung kaalon na yung buhangin bumababa, tapos pagtaib yung bagyo, sabay ng taib malakas yung alon, yung pagbaba ng buhangin mabilis. Kaya ang ginawa nila dyan, nilagyan ng seawall, kaso hindi pa rin sapat, hindi pa rin natapos yung seawall, at hindi rin sapat kasi sa lakas ng alon na talagang papasok at papasok pa rin talaga, no? Tsaka yung seawall na kinapansin namin, hindi siya sementado, parang bato lang siya na pinagpatong-patong. Bato lang po na pinagpatong-patong, tapos pinatsian ng semento. Pero yung sa tingin nyo, yung tubig na umaabot kung minsan kapag ganung high tide, sa kwento ng ibang tao na taga dito, umaabot siya hanggang saan minsan? Hanggang po minsan, hanggang tuhod. Ay ganun. Kaya pala sabi ang layo doon narating hanggang doon sa may court doon, yung basketball court. Saka po dito sa may bungad, yung malapit sa may pilahan. Ay pati yun, naabot yun? Naabot po yun. Okay, salamat kuya. Anong pangalan mo? Mark Joseph po. Paraspal tayo mo. Andito na po kami sa labas ng Sitio Aplaya 2. At sinubukan naming hanapin din yung isa sa tinutulungan natin doon na si Kuya Emard. Kaya nga lang po ay wala po siya sa kanilang tahanan, at hindi po namin alam kung anong oras siya babalik sa bahay nila. Susubukan muna namin pumunta sa ibang sitio dito sa barangay nito para makahanap tayo ng pwede nating matulungan namin ni na Commander, para nang sa ganon ay hindi po masayang yung lakad natin ngayong araw. Kaya tara po, punta tayo sa kabilang sitio. Halos pangatlo na ito sa napasok namin na sitio dito sa barangay na ito, at napag-alaman namin na bawal palang pumasok dito kapag oras ng eskwela. Kung kaya't napagdesisyon na namin na lumabas na lamang kami dito sa sitio na ito at maghanap pa ng ibang sitio na pwede naming mapuntahan. Kaya nagsimula na kami lumabas sa napakaliit na daan na ito. Lubak na kalsada, iyan ang aming dinadaanan sa ngayon, at makikita rin natin dito na pailan-ilan na lamang ang tahanan. Kung minsan nga mayroong isa, at ang kasunod na ay napakalayo. Pinagbabawal pala doon pag school days. Sabado, Linggo lang pwede pumasok doon. Kaya baga sinabenta ng matanda. Diyan mo daw ito, baby. Nang makita nga namin ang karatula na ito ay nanghinayang ako, dahil 3 sitio pala ang pwede naming mapuntahan kung nakapasok kami doon sa lugar na iyon. Ngunit wala kaming choice kung di umalis na lamang at humanap ng pwede pa naming mapuntahan. At dito pa lang ay ramdam ko na tila bigo kami sa lakad namin ngayon.
O ito mga kababayan, nagpahinga muna kami pansamantala dito sa highway na kami. Kasi nga ilang sitio yung napunta namin, kaso nga lang karamihan walang tao, yung mga tao nasa dagat daw, at yung iba naman wala doon, siguro naghahanap buhay din. At kung mayroon man kami mga nakausap na tao, yung buhay nila okay naman, may mga kapamilya sila nagtatrabaho sa ibang lugar, may mga anak sila nagtatrabaho sa ibang lugar. So ang hinahanap kasi natin yung talagang mahirap pa sa mas mahirap, yung hinahanap natin. So ayun, ang daming field ngayong araw. Medyo na dismay din ako sa ano namin, sa lakad namin, kasi nga si Kuya Emard inantay namin dun sa labas ng school, kasi base sa sinabi ng taga kanila ay pauwi na daw. So sasalubungin sana namin sa kalsada para may abot ko yung blessing para sa kanya. Kaso wala kaming nakasalubong na Kuya Emard. At nagantay kami doon sa school, baka may lalabas doon, pero wala din. Kaya nag-decide na kami kanina pumunta muna ng ibang sitio para makahanap nga ng iba nating matutulungan naman. Kaso wala, fail din sa mga sitio na napunta na. Meron pang sitio na bawal daw kami pumasok kasi may school day, bawal daw kami doon pumasok kasi may release ng train, bawal daw doon. So hindi kami nakapag-scout doon. So ang gagawin na lang natin para lang may paabot natin tong pera kay Kuya Emard, may kiusap ako dun sa kontak ni Commander o kay SK sa barangay na yun na baka po pwedeng mag-Gcash ako sa kanila ng cash, tapos ibigay nila kay Kuya Emard, tapos pabidyuhan na lang natin para may pakita ko din sa inyo na nakarating ng maayos yung pinapaabot natin doon at nang tumulong din kay Kuya Emard. Yun na lang yung gagawin natin, makikiusap na lang ako. At wala talaga po, may mga iba pa rin kasi kami kailangan puntahan ngayon sa bayan ng Kapalonga, mga beneficiary natin doon, kaya hindi namin maantay si Kuya Emard ng matagal na oras. Kaya ayun, ang in-expect ko kasi, sabi sa akin nung una, umaga lang daw yung pasok ng anak niya. So expected ko hapon nandoon sila, kasi sabi niya naman gabi siya lumalaot. So sabi ko abutan talaga natin, pero wala din namin naabutan, walang tao sa kanila. Kita nyo naman sa video. At naghatid daw ng anak sa school. Siguro nagkasalisi kami, di ko alam kung may iba pang daan, pero sa tingin ko wala naman ibang daan. Ang nagsabi daw na pauwi na yung teacher siguro doon sa school. Baka nakita niya lang na umalis, pero may ibang pinuntahan, siguro ganun. So yun, sobrang pagod talaga dun sa daan, kasi paahon, palusong, tapos puro lubak. Kaya yun, tapos wala pang nangyari sa lakad natin. Bawi lang tayo sa sunod, bawi tayo. Pagod na sila, Commander, dito. Tulog na. Bagsak. Arans, kamusta? Pagod? Pagod. Wala, ganyan talaga. Grabe yung grabe yung daan doon. Grabe no, solid yung kalsada nila dun. Malayo na, tapos sobrang sobrang hirap talagang tigasan talaga ng mga braso doon para lang makarating ka sa lugar nila. Pero okay lang, dito ulit kami sa kinainan namin kanina, kasi pahinga na lang muna kami dito siguro. May mga tubig naman kami, dito na lang kami. Hindi na rin nga namin nakayanan ng pagod namin sa biyahe namin ngayong araw. Dala na rin siguro ito ng sitwasyon ng kalsada na aming dinaraanan, kung kaya't nakiusap muna kami sa may-ari nito o sa mga nagbabantay nito na baka pwede muna kami ditong manatili upang magpahinga. Kung minsan talaga ang buhay, akala natin yung mga inaasahan natin ay mangyayari, ngunit hindi ganon. At meron din naman, yung mga hindi natin inaasahan ay siya namang nangyayari. Wala tayong magagawa kasi ganyan talaga ang buhay, ganyan umikot ang buhay.